Yung bag ko. Dahil kung alam kong merong hindi maganda. Hello guys! So samahan nyo po kami. Pupunta po tayo sa Beirut. Ang weather forecast today ay medyo makulimlim at medyo mainit. Nasa gitna po. Papawisan ka ng konti. Pero konti lang. Hindi papawisan yung ating singit dahil medyo mahaba pa yung ating damit. So, pupunta po tayo sa Beirut. Yun na nga guys. Sa Beirut po tayo pupunta. Nasa may kalagitnaan na tayo sa ating pupuntahan. Saan nga ba? So, dito tayo nagpunta guys. Hindi tayo makakuha ng malapitan na video dahil as in camera lahat. So, dito tayo sa may malayuan. Yan po ang Canadian Embassy ng Lebanon. Pagkatapos naman doon sa Canadian Embassy, tayo dumaan dito. Bali, Chinatown ng Lebanon. Wala pong gaanong tao dahil weekdays po. Dito po nagtipon-tipon ang mga Pilipina pag Sunday. Pero wala kang makitang mga Pilipina today dahil nga weekdays. Marami pong nagkahili-hilirang Filipino store po dito. At dumaan ako para mamili ng konti. At pagkatapos sa Chinatown, punta naman tayo ngayon sa bahay ng aking hipag. Kung napapansin nyo ang kabahayan guys, dikit-dikit. Sa Beirut po ito. At residential area. Yan o parang hindi ka makahingap ba sa dikit-dikit na building. Sa tuwing ako'y pumupunta dito, para akong nasasakal dahil siyempre sanay na ako sa aming lugar na magkakalayo yung bahay tapos makikita mo yung view at parang open area sa amin. Pero dito, so there you go, nandito na tayo sa may entrance. Sasayaw muna ang inyong lola dito. So welcome po sa family house ni Habi. Bali yung hipag ko lang ang nakatira dito. Punta tayo sa kusina. Okay. Don't, not. I'll make video. I'll make video. Oh, yeah. I'll close the door. Auntie will pass there. Tata, Belly, come. Yala, come. Ayun, may aso sila. Makulit na aso. Ayun, come. Yala, come. Where are you? Yala, come. Dito ang What? What? Dito ang labasan. Ilibot ko kayo. Dito ako nagwo-walking noon. Yan, yung walking ko. Hanggang doon. Belly! Yala. Ha? Makulit na aso. Sine? Ade ano? تعرف بتفنتر هيك نقمة ليك
Why are we giving cake? Ah. Nice. Ikot, 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 ikot. Nandito kami. Ikot, ikot, ikot. Why are you looking bad? Hello guys. Nandito tayo sa kwarto. Ako'y magpapahinga guys. Napagod ako. So, konting explanation lang ho ito. So, yun na nga. Maaga kaming umalis kanina. Tapos, pumunta po tayo sa Canadian Embassy. Dahil nga po, nagpa-renew ako ng passport ni Bunso. At mainit sa daan today. Opo, mainit sa daan. Pero dito sa loob ng bahay, malamig po siya. Nandito po ako sa sa bahay ng hipag ko. Nandito tayo sa Beirut. So from Jebel, pumunta tayo ng embassy. Bali madali lang sa embassy. Mga 15 minutes lang. Kung ano yung date, eksaktong date na ibinigay sa'yo, dapat na andun ka. Tapos, ganun lang. So, babalik kami in a week yata. Oo, tingnan ko yung schedule. So, yun ang nangyari dahil expired na yung passport ni Bunso. Tapos, pagkatapos noon, dumaan kami sa Daura. Namili ng Philippine product. Shout out kay Katya Life in Lebanon, Winter Shine, at saka si Mugs Life in Lebanon. So, ayun, nag-shopping tayo ng bihon, pansit, mga ganun. Madali lang ako na namili. Iniwan ako ng dalawa dahil ang kasama ko si panganay, si George, at saka si Bunso. So, iniwan ako doon, naggala. Walang maraming tao dahil weekdays. Pag Saturday at Sunday talagang puno doon sa pamilihan dahil doon ka makakabili ng mga Philippine product. Puros mga Pilipina ang naandun. Parang Chinatown ng Lebanon ang Daura. So, yun. Sandali lang ako doon. Iniwan ako ng magkapatid tapos pinark yung sasakyan doon sa dulo-dulo. Sabi ko, pag may miss call ako, it means tapos na ako. So, nabili ko yung gusto kong bilhin. Pagkatapos noon, nandito na kami sa bahay ng hipag ko po ito guys. Oo. Dahil malapit lang sa embassy, which is dito sa Beirut. Malapit lang sa embassy, Canadian Embassy, itong bahay nila. So, dumiretso na kami dito. And at the same time, meron ding pinuntahan yung tatay namin. So, antayin namin na lang siya dito. Antayin namin siya. And then, sabay-sabay na kaming uuwi ng bahay. So, sabi ko, pagod ako. So, ayan, sabi ng hipag ko, punta ka doon sa loob. Pumasok ka sa loob. Magpahinga ka, sabi niya ganun. Tapos, magluluto daw siya. Sabi ko, huwag na. Dahil nakakain naman kami ng sandwich bago kami pumunta dito. So, yun. Magpahinga tayo habang inaantay natin yung ating tatay. Para sabay-sabay na rin kaming umuwi. Parang hiningal ako. Mainit sa labas, guys. Pero dito sa loob ng bahay, malamig siya. Malamig siya. So, tayo magpapahinga muna. And then, idudugtong natin ang ganap mamaya. Baka may makitang magandang view dyan. Pagkakataon na natin dahil bibihira tayong pumasyal, gumala sa Beirut. Last na pagpunta ko dito yata is before 3 months, 4 months, something like that. Oo. Pag may kailangan akong mga Philippine product, bumili din pala ako ng tama, Skinol. Oo. Kunti lang yung nabili natin. Mga pansit, tapos corn beef. Ipakita ko na lang mamaya sa inyo guys. Kunti lang, dali-daling shopping. Ayun. So, yun na yun guys. Magpahinga muna tayo. Sabay dut-dut na rin. Now he wake up. She wake up. One bell, stand up, belly. Tata, stand up. Let him stand up. Well, yeah. Come. Stand up. Come. Yeah, jump. Jump. Come on. ليه صالح بعت له اياها ولا Down. بعد صالح؟ Nice smell, boss. Yeah, Danny.
لكنها أوضحت أن دوافع الهجوم لا تزال غير واضحة فيما تستمر التحقيقات لكشف الملابسات. Hello guys, nandito na tayo. Hindi na ako nakapag-video. Pasensya na po sa itsura ko. Hindi na tayo nakapag-video kanina. Pagdating ni Habi doon, nasa salas kami. Tapos nakat na yung phone ko. Wala na akong battery. So hindi na tayo nakapag-video after that. At yun, ako'y feeling pagod. So, diretso na ako dito. Naghugas lang ako ng konti-konti, wasik-wasik. Tapos, nandito na tayo. Pasensya na po. Idudugtong ko lang ang kwentong ito dahil nagkwento din ako doon pero hindi ko nasabi sa inyo. Madalian lang dahil parang sensitibo ito. Pagpasok namin, ito'y tungkol sa ganap na nangyari sa loob ng embassy. Hindi ko sukat akalain. Grabe, muntik ko nang iuntog yung aking ulo. Muntik na akong mahimatay guys. Dahil sa lahat ng embassy, ganun naman 'di ba? Yung titingnan lahat kung anong meron ka sa bag mo or sa lahat ng i-check ka, 'di ba? So ang ginawa nila, kinuha nila yung bag ko. Tapos ipinasok sa sa X-ray machine. Hindi ko sukat akalain guys. Alam ko yung bag ko, mga abubot ang laman. Mga tissue, chewing gum, lipstick, mga ganun. So kampante ako na ilagay dun sa X-ray machine yung bag ko. Dahil kung alam kong merong hindi magandang laman yung bag ko, iiwanan ko na lang sa sasakyan, di ho ba? So ayun, ipinatong ko dun sa X-ray, ipinasok ko dun sa X-ray machine yung bag ko. Tapos tumunog siya. Ano ang laman? Alam nyo kung ano ang laman guys? Meron pong isang maliit na bala ng baril. It was 3 or 4 months ago, pumunta kami sa bundok. Nagdala ng, kung pumupunta naman kami doon, nagdadala ng baril si Habi. Yung time na yun, tinanggal niya yung laman ng baril, yung bala. Tapos, binigay niya sa akin. So, nasa bag ko. Maliit lang yun guys. Kaya, hinahayaan ko lang sa bag ko, diba? Ganoon. Tapos, ang hindi ko naisipan guys, na dapat tanggalin ko nung pumasok kami sa embassy. Naandun pa guys. Tumunog yung bag ko. Tit-tit-tit, gumanon siya. Sabi ko, anong meron naman sa bag ko? Tapos, inisa-isa nila guys na tinanggal ang laman ng bag ko. At naandun na nga yung bala. Tapos, nung tinanong ako, naka-smile lang sila. So, kampante ako. Okay lang, dahil what's this? Madam, what's this? Sabi ganun sa akin. Sabi kong ganun. Umandar na yung utak ko kung anong isasagot ko. Sabi kong ganun. Napulot ko yan nung 1 linggo sa daan. Pinulot ko, tapos nilagay ko sa bag ko. Sabi kong ganun guys. So, ayun. Imagine, papasok ka sa isang embassy, social, sikat, bigating embassy, Canadian embassy, papasok ka na may dalang bala ng baril. Samantalang yung Canadian embassy dito guys, talagang gwardyado lahat. Lahat ng sulok, merong gwardya lahat. At saka hindi ka basta-basta makakapasok. Mga 5 gate yata yung papasukan mo na talagang anuhin ka. Titingnan kung anong meron ka. Pero yun nga, dahil may bag ko, yung bag ko ang ipinasok sa X-ray. So yun ang nangyari kanina guys. So yun na yun. At ako inaantok na. Okay po. Back home in the morning.